Rodante Marcoleta, yan. Ano po sinasabi ni Rodante Marcoleta, no? Ang sabi po niya, hihilahin din niya pababa ang ibang kasama niya. Ito po, itong patungkol po ito, sabi po ni Rodante Marcoleta, hihilahin din daw pababa ni dating Speaker Martin Romualdez, yung mga kasama niya, no? Pinuna ni Senator Rodante Marcoleta ang naging pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pagkakaroon ng malawakang katiwalian sa bansa. Ayon kay Marcoleta, hindi lang passive admission na bahagi si Romualdez ng issue, bagkus ay handa rin niya itong nailaglag ang mga kasamahan niya na sangkot sa katiwalian. Alam niyo, yung sinabi kasi ni dating Speaker Martin Romualdez, in general to totoo naman yung sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez kasi naglabasan no? Lumabas inanunsyo ng Pangulo natin yung katiwalian, no? Yung grabing katiwalian sa bansa. Inannounce mismo ng Pangulo natin, no? Ito yung sabi niya na yung pahayag daw ni dating Speaker Martin Romualdez sa pagkakaroon ng malawakang katiwalian sa bansa ay hindi na po ito secret, no? Dahil ito po ay inihayag na ng ating Pangulo. So, syempre, ang ating Speaker Martin Romualdez ay meron po din niyang alam, no? May alam din yan. Kasi, syempre, mga kaibigan, panahon pa lang ni Duterte ay kongresista na po siya, no? Ibig sabihin, kahit pa paano, alam niya yung ginagawa ng kanyang mga kasama, no? Yung mga speaker. Pero dahil siya ay simpleng kongresista, mga kaibigan, no? Hindi mo naman basta-basta masasabi yan na mahahayag mo yan ng ganun-ganun na lang Kasi during the time of Duterte, bata rin ka, 'di ba? Nakita niyo yung mga masyadong straight, no? Sa panahon ni Duterte. Yung masyadong kapag may katiwalian sasabihin or ibubunyag. Anong nangyari sa kanila? O 'di ba napakulong? O, napakulong sila. Katulad na lang ni Senator Leila de Lima. O, in-expose niya yung tungkol sa war on drugs ni Duterte. In-expose niya tungkol sa mga kung ano-anong mga scrupulous na mga transactions, no? At mga kung ano-ano mga pinagagagawa ni Duterte noon. Anong nangyari? Di ba pinakulong siya? O di ba sinira yung buhay niya? Di ba? So during the time of President Duterte, hindi ka pwedeng magsalita, hindi ka pwedeng maghayag no, ng kung ano-ano mga patungkol sa mga korupsyon. Sinisira ni dating Pangulong Duterte. Tingnan mo si Gordon, naghayag si Gordon about Parmalee, 'di ba? Pinayag niya 'yan. Nagkaroon ng Blue Ribbon Committee at lumabas nga doon sa investigasyon, no? Anong nangyari? 'Di ba? Sinira siya ni Duterte, sinira siya ng dating Pangulong Duterte. Leni Robredo, anong nangyari? 'Di ba sinira din siya ni Duterte? Sino pa? Manny Pacquiao. Naghayag si Manny Pacquiao. Anong sabi ni Manny Pacquiao? Ang katiwalian ngayon sa panahon daw ni Duterte ay mas grabe. Triple. Triple daw ang katiwalian sa panahon ni dating Pangulong Duterte kaysa panahon ng mga dilaw. Anong nangyari kay Manny Pacquiao? Yun, sinira siya ni Duterte. Kaya naiintindihan ko kung bakit si dating Speaker Martin Romualdez ay tahimik, no? Sa panahon ni Duterte at hindi siya nagsasalita patungkol sa mga katiwalian na yan kahit meron siyang nalalaman. Kasi survival, alam ni dating Speaker Martin Romualdez na kapag siya nagsalita ay sisirain siya, babalik ka rin siya, at sasabihin siya yung nagnakaw, siya yung corrupt, siya yung ganito, siya yung lahat ng gumagawa. Ganon yung nangyari mga kaibigan no? Katulad na lang ng mga nag-imbestiga no sa patungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Yung mga nagsiwalat ng totoong nangyari, sina Asierto, 'di ba nagtago? Nagtago sila ng napakahabang panahon. Yung mga kasama niya na nag-imbestiga, sinugi na. Yung ibang mga kasama niya ay nangyari yung inambush. 'Di ba? Mabuti na lang at si Asierto, Colonel Asierto ay nakapagtago at nakapag-witness pa sa ICC. Si Las Cañas, oh, ganun din, no? Mga kaibigan, at marami pa iba.
si Matubato. So, sa panahon ni Duterte, hindi ka puwedeng magsiwalat kung ano man yung nalalaman mo, kung ano man yung alam mo sa katiwalian, hindi ka puwedeng magsiwalat. Yan ang dahilan kaya mga kaibigan 'no, naiintindihan ko si dating Speaker Martin Romualdez kung bakit hindi siya nagsalita tungkol sa katiwalian ng past administration. Naiintindihan ko 'yan dahil babalik ka rin lang siya at wala ding mangyayari. Hindi siya paniniwalaan dahil ang paniniwalaan ay si Duterte, 'no? Kaya nanahimik lang siya although alam niya na maraming katiwalian sa panahon ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? 'Yun 'yun guys 'no. So kaya itong sinasabi ni Marcoleta na ito daw ay passive admission, no, hindi. Kasi bakit mo sasabing passive admission, ayan ang pangulo na mismo ang nagsabi na, malawak ang katiwalian. Alam na ng taong bayan. Kung ang taong bayan, kung ang pangulo alam, eh, how much more si Congressman Martin Romualdez na nandiyan siya sa Congress sa panahon pa ni Digong. Kaya alam na alam ni dating Speaker Martin Romualdez kung ano ang mga pinagagawa ng speaker during the time of Digong. Alam niya yan, pero tahimik lang siya dahil alam niya na masisira ang kanyang buhay kapag siya ay nagsiwalat, 'di ba? Yan po mga kaibigan 'no. Kaya hindi ako naniniwala 'no, mali itong sabi ni Marcoleta na ilalaglag din daw ni Martin Romualdez ang kanyang mga kasamahan, 'di ba? Ah, Kasi yung mga sinasabing kasamahan dito, mostly ito ay yung sa panahon ni Duterte. Pulong, sina Yap, yung magkapatid na Yap, oh, 'di ba? Yan yung mga may mga ano, mga, talagang korapsyon 'no, at na-freeze na yung kanilang mga assets 'no. Itong si Saldico, yan, 'di ba? Yan yung mga involved talaga na kitang-kita natin na talagang, naimbis sa imbestigahan ay lumabas talaga 'no, sa investigation lumabas talaga na meron talaga silang mga nakulimbat sa panahon 'no, ng, dating Pangulong Duterte. Patungkol ito sa mga flood control at saka sa mga projects 'no. So, kung maglalaglag man si Speaker Martin Romualdez or dating Speaker Martin Romualdez, usually ang ilalaglag niya dito karamihan 'no, karamihan ay yung mga kongresista na nagnakaw sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yun yun. Kasi ngayon sa panahon natin ngayon 'no, sa panahon ni PBBM, although meron sigurong gumawa ng pagnanakaw 'no, pero hindi gano'n katalamak 'no. Talamak talaga noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Grabe ang korapsyon noon. Tama ang sinabi ni Pacquiao na 3 times corrupt ang Duterte administration kaysa mga dilaw. Kaya nga siya sinira ng husto, 'di ba? Ni Duterte. Sinira siya ng husto ni Duterte, naggalit sa kanya si Duterte dahil si Pacquiao lang ang nag-iisa na matapang na nagsiwalat na talagang ganito yung nangyari, nakatiwalian sa panahon ni Duterte. Kaya naman siniraan siya ng husto ni Duterte. At yun, natalo nga siya sa pagtakbo niya sa pagiging presidente. Diba? So, yun yung mga kaibigan eh. Um, Totoo na maraming katiwalian. No? Totoo naman yan eh. Pero karamihan yan ay sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga ang kanyang administrasyon ay nakakuha ng award, di ba? O sino yung most corrupt person? Most corrupt leader of the year 2017? Walang iba kundi si Rodrigo Duterte. Pinaka-corrupt na leader noong 2017. Nanalo siya. Take note, 2016 siya umupo. Ng 2017, panalo agad. International award, no? International award po 'yan. Siya po yung pinaka-corrupt sa lahat po ng mga leader na naglaban-laban, no? Sa titulo na 'yan, pinaka-corrupt. Si Rodrigo Duterte po ang nanalo. The most corrupt
Leader of the Year 2017. Di ba? Ano kayo ngayon, no? So mga kaibigan, ano po masasabi niyo sa topic natin yan? Please comment down your thoughts. Yan. Sabi, bayan ko, dahil kay PBBM kaya pinaimbestigahan ang flood control. Hindi pinaimbestigahan kung sila ay sangkot dito. Opo, karamihan mga kongresista sa panahon ni Digong, maraming sangkot ng katiwalian, most corrupt. Yan. Totoo naman yun, di ba? Sa panahon po ni Digong, yung most corrupt, no? Marami po talaga mga korupsyon sa panahon po ni Digong. So, ang ating po nga susunod na topic ay eto. Yan. Ito po. Yan. Botong kailangan para ma-impeach si VP Sara. 1/3 ng mga kongresista katumbas ng 106 na mambabatas, 318 kabuang miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Bago nito, aprobado ang 55 miyembro ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa bise. Posible na itong iakyat at pagbotohan sa plenaryo sa susunod na linggo ayon kay Bicol Saro Representative Terry Redon. So 106 na boto sa Kamara kailangan para ma-impeach si VP Sara Duterte, no? So guys, no, madali lang itong maabot kasi kita niyo naman, no? Kita niyo guys, no? 53 na yung bumoto no, sa Committee on Justice, 'di ba? 53, no? Kung hindi ako nagkakamali, no, 53 yata 'yon. Yan. So, konti na lang po ang kailangan, mga kaibigan, para siya po ay ma-impeach, no? Sabi ko nga po, sa pangalawang pagkakataon ay mai-impeach po muli itong si Vice President Sara Duterte sa Congress. At ang poproblemahin na lamang po ay ang Senado, no? Pero naniniwala po ako, no, mas malakas po yung paniniwala ko na si Vice President Sara Duterte ay mai-impeach din sa Senado, no? Yan. Napakakapal naman ang mukha ng mga senador na to kung hindi nila impeach itong si Sara Duterte. Bagamat napakalaki ng mga ebidensya laban dito. Kung hindi nila i-impeach si Sara, ibig sabihin hindi po sila naglilingkod sa bayan, kundi sila po ay naglilingkod lamang sa mga Duterte. O di ba? Hindi ka naglilingkod sa bayan, naglilingkod ka lang sa mga Duterte kasi kahit alam mo, no, itong mga senador na to, kahit alam nyo na itong si Vice President Sara Duterte, gabundok ang ebidensya ng mga katiwalian, ay hindi pa rin kayo boboto ng yes to impeach. Ibig sabihin yan, hindi kayo naglilingkod sa bayan. Naglilingkod kayo sa mga Duterte. At sayang lang ang pera na ibinabayad sa inyo. Galing yan sa taxpayers' money. Galing yan sa amin na mga Pilipino. Bawat galaw natin, mga kaibigan, tandaan nyo, bawat galaw natin may taxes. Pupunta ka lang sa mall, bibili ka lang doon ng gatas, bibili ka lang doon ng kahit ano, may tax yan. Ayan, pupunta yan sa treasury. Pupunta ka sa mga fast food, restaurant, kakain ka, may tax yan. Pupunta yan sa treasury, sa National Treasury. Pupunta ka sa ibang mga establishment, mag-a-avail ka ng services, may tax yan. Pupunta yan sa National Treasury. At yung mga pera dyan, ginagamit din yan, pambayad sa sweldo ng mga senador. So kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Tandaan nyo yan, mga senador, ng mga bugok, no? Yung mga bugok na senador dyan, hindi lahat. Meron dyan mga bugok, yung mga nasa green crocodiles, no? Mga bugok na senador, tandaan nyo, kami ang nagpapasweldo sa inyo at hindi ang mga Duterte. Sa amin kayong maglingkod. Kami ang inyong boss, mga gunggong, mga bugok na senador. Kahit sabihan namin kayo na kayo mga bugok, entitled kami dyan. Bakit? Entitled kami ang nagpapasahod sa inyo. O, karapatan namin sabihin na bugok kayo kapag kayo ay hindi umaayos. Karapatan namin na pagalitan kayo, mga senador, dahil kami ang nagpapasweldo sa inyo. Diba? Kaya maglingkod kayo sa amin. Kami, mga taong bayan, maglingkod kami
Maglingkod kayo sa amin at huwag sa mga Duterte, mga bugok na mga senador. Hindi lahat, yung mga bugok diyan, yung mga DDS na senador 'no, yung mga Duterte, Duterte Black, yan yung mga bugok na mga senador, na kahit alam niyo na maraming katiwalian ang mga Duterte, ay sige pa rin kayo para kay makulto 'no, na kahit mali na ang ginagawa ay sige pa rin kayo 'no. So mga kaibigan, 106 na boto lang ang kailangan ng Kamara to impeach Sara Duterte at yan po ay maa-achieve dahil mga kaibigan, majority ng mga kongresista ay talaga namang inis na at galit at gusto ng tirisin si Sara Duterte dahil sa kanyang kayabangan, ka kabraternelahan at sa kanyang pagiging, ano tawag dun, yung feeling 'no, feeling above the law, feeling akala mo kung sino 'no, na hindi mo puwedeng kampiin 'no. So mga kaibigan, yan po si Sara Duterte at, no guys 'no, siya po ay mai-impeach for the second time sa Congress. Abangan po natin 'no. So mga kaibigan, ano po masasabi niyo sa ating topic na yan? Please comment down your thoughts, yan. Basa muna tayo. Jason Fermin, hello, marami pong salamat, shoutout sa inyo. Irma Kapuyan, at naway pakaisipin nila ang buhay at kinabukasan ng salinlahing Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. True, tama po kayo diyan 'no, correct. Isipin nila ang future ng Pilipinas, hindi yung future ni Sara sa politika 'no, mga gunggong na mga Duterte Black senators, 'yan. Bayan ko, sabi ni Bayan ko, unbecoming bilang VP ng bansa si Sara, tama po 'yun. Mahiya sila sa taong bayan sa atin na nagpapasweldo, mga tiyunador, kung kahit gabundok na ebidensya ay hindi pa rin ma-impeach si Sara. True, 'no? So, dapat talaga nilang i-impeach si Sara dahil kitang-kita naman ang gabundok na ebidensya. Helene Flores, katulad ni Estrada yan. Oo nga 'no, sa panahon noon ni Erap Estrada, yung envelope, aba hindi talaga binuksan 'no, tapos hanggang sa nag-resign na lang. Alam niyo ba mga kaibigan sa envelope na yun, nandun yung katotohanan, eh. Nandun yung katotohanan sa envelope na yun, kitang-kita dun yung ginawa ni Estrada, pero hindi talaga pinabuksan dahil yung mga senador, mas marami sa kanila ang nagpumili na wag ng buksan. At yun nga, nag-resign si Estrada para talagang hindi na matuloy yung kanyang impeachment. At later on mga kaibigan, 'di ba naging mayor pa siya ng Manila, yan. Bagong bagong upon silang feeling na ng Dutertes na madidiktahan nila si PBBM. Hello, DDS. Yun nga, nung bagong upo sila, akala nila 'no, feeling nila na madidiktahan nila si PBBM, pero hindi nila nadiktahan. Kaya galit na galit sila. Tama po 'no, tama po yung sinabi mo, Jason Fermin. Ma'am, mabuksan ba ang box sa kamera? Hindi, ang pagkakaalam ko po 'no, pagbobotohan nila 'yan 'no, pag pagdating po sa plenary 'no, pagbobotohan po nila 'yan kung bubuksan ang box, pero sa tingin ko baka hindi na nila buksan 'yan, baka talagang sa Senado na 'yan buksan 'no? Baka ipaubaya na nila 'yan sa Senado kasi yun talaga yung, trial court ng impeachment ni Sara Duterte, yung Senate 'no? So, para sa akin naman kahit hindi nila buksan yung box na 'yan, igabundok na yung ebidensya, eh. Sobrang grabe na yung ebidensya. Sapat na po yun, more than sapat, more than enough mga kaibigan yung mga ebidensya, kahit hindi pa nila buksan yung box 'no. Talagang grabe talaga yung nakita ng mga katiwalian ni Sara Duterte, 'yan. So, dito na po tayo mga guys sa ating pong susunod. 'Yan, susunod po natin na topic. Minority Black harangin ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado, sabi po ni Padilla. Yan nga mga kaibigan 'no, kapal ng mukha 'no, kapal ng mga mukha ng mga 'to 'no. Haharangin ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado, aba 'no. Etong minority Black na 'to na hindi naman naglilingkod sa
taong bayan kundi kay, Duterte 'no, at sa Duterte clan, sila po mga kaibigan ay wala pong karapatan na maging senador ng Pilipinas. Kasi kapag naging senador ka ng Pilipinas, dapat para ka sa bayan at dapat hindi ka bias, wala ka dapat political color. Okey, sabihin na natin, halimbawa PDP laban ka o halimbawa, Partido Federal ka o lakas CMD. Pero kapag ikaw ay senador na, nakaupo ka na dun, nakaupo ka na, 'no, nandiyan ka na, panalo ka na, nakaupo ka na, dapat tinatanggal mo na yung kulay mo. Saka na ulit yung kulay-kulay 'pag eleksyon na, pagdating ng eleksyon. Pero habang ikaw ay nakaupo as Senator of the Philippines, tanggalin mo muna yung kulay mo. Dapat neutral ka muna. Dapat para ka muna sa bayan, para sa mga Pilipino. Dapat lahat ng gawin mo, lahat ng kilos mo, lahat ng batas na gagawin mo, dapat ay para sa mga Pilipino at hindi para sa isang pamilya lamang na mga Duterte. 'Di ba? Kasi mahiya ka naman sa balat mo. Hindi mga Duterte ang nagpapasweldo sa'yo. Ang nagpapasweldo sa'yo ay ang taong bayan. Serve the people. Serve the citizen of the Philippines, not the Dutertes. Dahil ang mga Duterte na yan, hindi ka nila pinapasweldo. Kami ang nagpapasweldo sa inyo, mga senador. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Tubuan naman kayo ng kahit katiting man lang nakahiyan sa mga balat nyo. Mga hayop kayo ng mga senador, ng mga Duterte Black. Kung tututuhanin niyo na talagang haharangin ang impeachment na ito, aba talaga naman kayo ay mga hayop 'no, mga bubok talaga kayo at wala kayong kuwentang senador. Magsilayas na kayo sa Senado, mga gunggong 'no, 'yan. Jason Fermin as per judge, sobra mga gagong 'to. Si Nanja bakit, 'yan. Oo nga 'no, talaga mapapamura ka talaga sa mga 'to, eh, itong mga Duterte Black na 'to, eh, 'no? Pati itong si Imee 'no, itong si Imee na walang hiyang 'to 'no? Wala na akong amor dito kay Imee, kahit pa Marcos yun wala na akong amor diyan. Wala ng wala na kasing ano, walang kasing kapal mukha ni Robin. Sinabi niyo pa, grabeng kapal ng mukha niya 'no, 'yan tumpak ka diyan, Remy Rivera Cereza Force. Super kapal na mukha ni Robin Padilla 'no, grabeng kakapalan ng mukha. So mga kaibigan, tingnan natin, bantayan natin 'to. 'Pag ginawa nila 'yan guys 'no, mag-rally tayo sa labas ng Senate. Huwag natin palabasin yang mga 'yan 'no, huwag natin palabasin 'yan sa Senado, yang mga 'yan mga kaibigan 'no, mag-rally tayo sa labas. Kasi ang ginagawa ng mga 'to mga kaibigan, hindi po ito para sa bayan kundi para sa interes lamang ng mga Duterte. Itong mga hayop, mga gunggong na 'to 'no. Kokulango.